Jacob! Tawag ni Mika at patakbong lumapit. Nagulat si Jacob. Bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Pamela. Wala ka na bang kahihiyan? Ilang beses ka na nagpakalat ng kasinungalingan. Napakakapal na mukha mo. Huwag kang makialam dito. May kailangan kaming pag-usapan ni Jacob. Maanghang niyang sabi. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi niya mula kay Pamela. Hindi siya kagad nakagalaw, ngunit nanginginig sa matinding galit at sakit. Gumanti siya ng sampal. Hinawi niyang babae. Jacob, makinig ka. Mag-usap tayo. Bago pa man siya makalapit ng tuluyan, isang malakas na sampal ang binigay ni Jacob sa kanya. Tila nayanig ang mundo niya. Nalaki ang kanyang mata. Wala kang karapatang saktan si Pamela. Hindi kita gustong makita pa kahit kailan. Napahawak siya sa pisngi. Ngunit higit ang sakit sa kanyang puso. Jacob, ilang minuto lang. Gusto ko lang ipaalam na talagang gagawin mong lahat para manatiling nakakapit sa pamilya Cabral. Harang ni Pamela. Hoy Pamela, tumigil ka. Cheater ka. Kunwari ka pang nagmamalinis. Nakipagrelasyon ka sa iba habang nag-aaral ka sa ibang bansa. Ani ang muling tinulak ang babae para mahawakan ang braso ni Jacob. Grabe ka. Gumagawa ka na naman ng kwento. Leave us alone. Anang binatang nalilisik ang mga mata. Wala na siyang nasabi. Tumalikod siya, pilit pinipigil ang luha. At naglakad palayo. Hindi kayang magpunta ni Mika sa Cabral Mansion dahil nahihiya siya sa pamilya ni Jacob. Kaya sa munisipyo niya ulit ito pinuntahan kinabukasan. Wala pang masyadong tao, ngunit ramdam niyang mga matang mapanghusga. Sa bawat takbang niya sa pasilyo, tila ba may tinik na tinutulak sa kanyang lalamunan mula sa isang empleyado sa gilid ng hallway. Narinig pa niyang mahinang bulungan. Yan yung babae, hindi ba? Yung nakulong tapos balitang naghahabol kay Chief Cabral. Bakit nagpupunta pa dito? Bulong na isa na nadinig niya. Shh! Baka marinig ka. Pero oo, siya nga yun. Ang kapal ng muka. Pinikit niyang mga mata, pilit na hinahawi sa isip ang mga salita. Bawat takbang palapit sa opisina ni Jacob ay tila dagok sa kanyang lakas ng loob. Huminto siya sa pinto. Muling huminga ng malalim bago kumatok. Nandito ka na naman. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi makatingin si Mika. Tulad ng kahapon, ramdam pa rin niyang bigat ng loob. Ngunit mas matindi na ngayon ang dahilan ng kanyang paglapit. Kailangang malaman ni Jacob ang kanyang kalagayan upang kausapin nila ang ama. Nahihiya siya ng ilang araw pa lamang silang magkakilala ng daddy niya. Ay problema kaagad ang dala niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at ngumiti ng pilit. Pwede ba, kahit na 5 minuto lang, kailangan lang talaga kitang makausap. Ani ang napatingin sa paligid at nakita niyang maraming pulis ang dumating. Mukhang may meeting. Busy ako. Alam ko at wala akong karapatang gambalain ka. Pero hindi ako makapunta sa mansyon. Hindi ko kayang humarap sa pamilya mo, lalo na kay Lola Mila. Magkita tayo sa labas. Mamayang break time mo o uwian. Napatitig si Jacob sa kanya. Pinagmasdan siyang mula ulo hanggang paa. Designer clothes, shoes, and bags. Mukhang nakuha mong incentive sa kapatiran mo. Nanitong nangiinsulto. Regalo lang mga to. Tukoy niya sa mga pinimili ng ama para sa kanya. Kanino galing? Kay Ryder? Baka nagustuhan ng performance mo sa kama kaya ka ginastusan ng 100,000 para sa luho. Pero kahit na ano pang isuot mo, mababang uri ka pa rin ng babae. May gigil ang boses nito. Bakit ka nandito, Mika? Hindi pa ba tapos ang mission mo? Kailangan nating mag-usap kahit na sandali dahil sandaling naputol ang kanyang salita. Nilingon siya ni Jacob, naghihintay. Dahil ano? Asik ni Jacob. Sa pagkakataong iyon, nag-alinlangan siya. Hindi niya magawang sabihin ng kanyang tunay na kalagayan. Sa dami ng galit at puot sa pagitan nila, parang wala nang puwang ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Umingay na sa paligid. Paglingon niya ay puno na ng kapulisan ng malaking opisina. May meeting nga yata ang grupo ni Jacob. Jacob, pwede ka bang makausap sa labas kahit na ilang minuto lang? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na ngayon dito. Dahil ito nang huling pagkakataon na makakapasok ka sa opisina ko. Buntis ako. Sandaling natahimik ang buong silid. Parang may bombang sumabog. Lahat ng department heads at staff napatingin sa kanila. May mga pabulong-bulong. May nagtakip ng bibig. May mga palihim na nagkatinginan. Buntis ako, Jacob, at ikaw ang ama. Ani ang nanginginig ang boses. Nasabi na rin niya sa wakas. Napakong tingin ni Jacob sa kanya. Walang emosyon sa una. Hanggang sa unti-unti itong napalitan ng matalim na titig. Nice timing.
Buntis? Ngayon mo pa sasabihin yan after mong ipagkanulo ako at muntik nang ipapatay? Maniwala ka. Totoo, Jacob. Anak mong dinadala ko. Huwag mo kong gamitin sa kung anong palabas na yan. Kung sakali mang buntis ka, hindi ako ang ama. Pinigil niyang luhang nagpapadyang pumatak. Bakit mo sinasabi yan? Alam mong ikaw ang... Hindi ko alam kung totoo yan o isa na namang bahagi ng plano o mission mo. Napayuko siya. Tumulong luhang hindi niya na napigil ang pagpatak. Wala akong inaasahan na kahit na ano mula sa'yo, Jacob. Pero sinasabi ko to dahil may karapatan kang malaman. Kung ayaw mong paniwalaan, hindi kita pipilitin. Ani ang basagang tinig. Ayaw ka bang panagutan ni Ryder? Kaya naghahanap ka ng lalaking sasalo? Ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Mahina niyang sabi. And you want me to believe that? Mika, kilala kita sa pagiging sinungaling mo. Kahit makasira ka ng buhay o gumawa ng masama basta makasunod ka sa utos ng kapatiran mo, gagawin mo. Humakbang siya paatras, nanigas ang kanyang katawan. Lalong dumilim ang paligid ng paningin niya. Tila wala siyang naririnig kundi ang sariling tibok ng puso na sa sobrang lakas ay tila sasabog. Sa likod niya, ramdam niyang mga matang mapanghusga. Napayuko siya, pinahid ang luhang di maampat. Tila gumuhang lahat ng tapang at dignidad niya sa isang iglap. Tumalikod siya at naglakad palayo. 5 taon ang matuling nakalipas. Muling bumalik sa bansa si Mika. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 4 na taong gulang na batang lalaki na isang genius. Nasa ospital ang amang si Don Arturo Montalban. Ang babaeng dumating iba na sa babaeng umalis dahil sa kahihiyan at sakit. Nasa mata pa rin niyang bakas ng mga sugat ng nakaraan. Pero mas matatag na siya ngayon. Katabi niya si Nathaniel. Maputi, matangos ang ilong at taglay ang mga matang kilala ng sinumang minsang nakatingin sa mga mata ni Jacob Cabral. Mami, saan po tayo pupunta? Sa ospital na muna anak, may sakit ang lolo mo. Kailangan natin siyang makita. Nilingon ni Mikang anak, marahang inayos ang buhok nito na nilaro ng hangin. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago muling humakbang. May 10 bodyguard sa labas. Sa loob ng kwarto nakaratay si Arturo Montalban. Matanda na ngunit matikas pa din. Sa kanyang tabi ay si Dr. Perez na kagad ngumiti nang makita si Mika. Miss Mika, mabutit dumating ka na kaagad. Mabuting balita, stable ng iyong ama pero gusto ka talagang makausap. Mauna na ako at dadalahin ko mamayang medical record niya para mabasa mo. Tumango si Mika at marahang nilapis si Nathan sa kanya. Nagmanang bata. Ako ba'y namamalikmata o ikaw nga talaga? Anak, apo. Ngumingiti siya ngunit may bakas ng lungkot sa kalagayan ng ama. Ako po, Daddy. Kumusta na po kayo? Magmula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Sabi sa'yo, akong dadalaw sa inyo ng apo ko. Tinignan ni Don Arturong bata at ngumiti ng madalang itong gawin. Dad, dito na po kami ni Nathan titira kasama kayo. Niyakap niyang ama at masayang nakipagkwentuhan. May dalang isang bouquet ng puting roses si Jacob, tahimik na naglalakad patungo sa kwarto ni Lola Mila. Kakabalik niya lang sa bansa matapos ang business trip. Napahinto siya nang may makitang isang batang lalaking naglalakad sa hallway. May hawak na tablet at walang kasama. Papalapit sa kanyang bata, huminto ito ilang hakbang sa harap niya. Nakatingin sa kanya ng matagal, tila ba may inaalala o kinikilala sa mukha niya. Daddy? Lumambot ang dibdib ni Jacob, mabilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi sa kaba kundi sa isang uri ng damdaming hindi niya mabigyan ng pangalan. Napatigil si Jacob, tila isang malakas na hampas sa dibdib. Hindi siya makapagsalita. Napalood siya ng kusa, tinitigan ng bata. Matangos ang ilong, may mapupungay na mga matang tila pamilyar sa paraan ng pagtitig nito. Hindi akong daddy mo. Bakit nag-iisa ka? Nasaan ang mommy mo? Naglakad si Nathaniel palapit sabay hawak sa braso niya. Tila ba kinikilala siya? Ikaw ang daddy ko. Sabi ko na nga ba may daddy ako eh. Napalunok si Jacob. Kinakabahan siya. Hindi dahil sa bata kundi sa nararamdamang hindi maipaliwanag. Parang may lukso ng dugo. Sumagi sa isipan si Micaela Ibarra na bigla na lamang nawala na parang bula. Pinilig niya ang ulo. Pasensya ka na pero hindi akong daddy mo. Ani ang hinawakan sa ulong bata. Magkamukha po tayo, anang batang nakatitig sa kanya. Tara, at ihatid kita sa reception. Teka po, wiwiwi muna ako. Anitong nauna nang maglakad papunta sa restroom.
Sabay silang pumasok. Marunong ka na bang umihing mag-isa? Opo, tinuruan ako ng mommy ko. Tumango siya. Kailan mo ba huling nakitang daddy mo? Hindi ko pa po siya nakikita. Kapag nagtatanong po ako ay sagutin ni mommy. Pero mahanap ko po siya. Sabay silang lumapit sa lababo at nagugas ng kamay. Natawa siya sa pagpipilit ng bata na gayahin ang ginagawa niya kahit pa halos hindi nito abot ang lababo. Kinarga niya ito upang makapaghugas ng kamay. Napatingin siya sa salamin, kamukha nga niyang bata maliban sa labi at buhok nito. Ilang taon ka na? Tanong niya nang matapos maghugas ng kamay ang bata at inabutan niya ng tissue. 4 po. Anong pangalan ng mommy mo? Napahawak sa ulong bata. Naku po, lagot ako kay mommy. Hinahanap na po ako. Bye! Anitong tumakbo palabas ng banyo. Sa kabilang dulo ng hallway, may nagmamadaling mga yabag. Nathan, anak! Nasaan ka? Ani Mika na halos pasigaw dahil sa takot at hingal. Lumapit siya sa nurse station. May dumating na 10 tauhan ng ama. Nakita niya nagpulasan ng mga to upang hanapin ang anak. Nakahinga siya ng maluwag na makitang anak na tumatakbo papunta sa kanya. Saan ka ba galing? Bakit ka umalis nang walang paalam? Ani ang niyakap ang anak. Naganap lang po ako ng CR. Kinarga niyang paslit papasok sa private room ng ama. Mommy, may picture po kayo ni Daddy? Umiling siya. Wala anak, hindi ba't sabi ko kapag 5 years old ka na, saka natin pag-uusapan ng tungkol sa daddy mo. Tumangong bata. Okay po, Mommy. Kamukha ko po ba si Daddy? Hindi anak, kamukha kita. May binili akong pagkain para sa'yo. Tsak na magugustuhan mo. Mamaya pupunta tayo sa toy store. Aniya upang aliwin ng anak na nagtatanong na naman sa kanya. Tahimik ang buong ospital. Ang tunog ng aircon at mahinang beeping ng mga makinang medikal ang tanging naririnig. Sa loob ng kwarto, himbing sa pagtulog si Mika. Pagod sa pag-asikaso sa biyahe. Sa tabi niya walang imik ngunit gising ang batang si Nathaniel. May hawak itong tablet. Dahan-dahan tong bumaba ng kama. Tinignan ng inat sa kabinuksan ng pinto. Sa kabilang dulo ng hallway, bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ni Lola Mila. Nasa loob ito, gising at nagbabasa ng maliit na libro. Bumukas ang pinto. Sino yan? Ani Lola Mila. Laking gulat niya nang makitang isang maliit na batang lalaki. Nakapajama pa to. May hawak na tablet. Hawak ang pinto at bahagyang nangingiti. Sorry po, mali po yung room na pinasukan ko. Aba, at sino ka naman iho? At anong ginagawa mo dito sa oras ng gabi? Anang matandang titig na titig sa paslit. Napakunot ang noo ni Lola Mila. Saglit na natigilan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Pumasok si Jacob sa kwarto ni Lola Mila. Laking gulat niya na makitang batang si Nathaniel na nakaupo sa tabi na abuela. Kumakain ng crackers ang dalawa. Ikaw na naman. Teka, nakalimutan kong tanungin ang pangalan mong bata ka. My name is Nathaniel. Just call me Nathan. I am 4 years old and I am a good boy. Anitong tila sasali sa That's My Boy. Tumayo kagad ang bata at tumakbo palapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Daddy! Napalingon si Lola Mila sa kanya. Halatang gulat din sa narinig. Hindi kagad siya nakasagot pero hindi rin niya naitulak ang bata nang yakapin siya nito. Sa bewang at damang-dama niya ang malit na bisig ng bata. Dama rin niya ang pagkalito. Ngunit higit sa lahat ang lukso ng damdamin na hindi niya maipaliwanag. Jacob, anong ibig sabihin nito? May anak ka? Hindi siya nakasagot. Napayuko lamang siya habang tinitignan si Nathaniel. Lola Mila, siyang daddy ko. Napatingin siya sa matanda. Hindi ko alam kung saan galing ang batang to. Basta na lang akong tinatawag na daddy. Kahit ako iniisip na magama kayo, magkamukhang magkamukha kayo. Lalo na nung ganyang edad ka. Nathaniel, anong pangalan ng mommy mo? Baka hinahanap ka na niya? Tumigil sa paggalawang kamay ng bata. Napatigilin ito sa pangiti. Biglang nalaki ang mga mata nito. Ay, si mommy! Tumayo itong bigla at mabilis at tumakbo palabas ng kwarto. Napailing na lamang siya. Makulit ang bata at palaging tinatakasan ng ina nito. Nasa labas ng ospital si Jacob at hinihintay si Pamela. Dumating ang babae at may hawak na brown envelope at halatang hindi magandang mood. Jacob, kailangan nating mag-usap. Bakit hindi ka muna pumasok para makamusta si Lola Mila? Hay, alam mong ayaw ako makita ng matanda. Worry lang ako sa kanya.
Saka nagmamadali ako. Isa pa importanteng pag-uusapan natin. Tungkol saan? Tungkol sa kasal mo, sa kasal niyo ni Mika. May plano ka pa bang ipaanal ang kasal ninyo? Para pakasalan ako? Anong tungkol dun? Walang gana niyang sagot. Nakausap ko ng abogado. Pwede nating ipanulify ang kasal ninyo. Kailangan lang nating ipresentang sapat na basehan. Kasinungalingan, panliling lang o kahit na matagal ninyong paghihiwalay sapat na ground na para sa annulment. At bakit bigla ka naging interesado sa kasal? Hindi ba't nag-usap na tayo? Busy ako sa pagpapatakbo ng business namin. Ikaw busy din sa karir mo. Dahil mahal kita, Jacob. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. At gusto kong maging legal na asawa mo. Pinahanap ko na si Micaela. Hindi siya matatagpuan. Kung gusto mong lumaya ka, ito ng pagkakataon. Alisin mo siya sa buhay mo ng tuluyan. Mag-file ka na ng annulment. Hindi ganun kadali, Pamela. Ani ang nag-iisip ng alibay. Hindi din niya maintindihan ng sarili kung bakit hindi niya inasikasong pagpapawalang bisa ng kasal nila. Saglit na katahimikan. Jacob, sang bandang mahirap. Kung pipiliin mo manatili sa kasal na yon, hindi tayo makakapagsimula. Huwag mong kakalimutan ng mga kasalanan niya sa'yo sa batas. Hindi siya makasagot. May punto si Pamela. Ipanulify mong kasal bago pa siya ulit makapagdulot ng kapahamakan sa'yo. Baka mamaya bumalik yan na may dalang malaking problema. Kung mahal mo talaga ako, patunayan mo. Mag-file ka na ng annulment tapos magpakasal tayo. Umalis si Pamela nang hindi na naghihintay ng sagot niya. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kinuha niyang telepono at tinawagan si Lance. Lance, anong balita kay Micaela? May lead na ba kung saan siya nakatira? Bro, bakit hanggang ngayon hinahanap mo pa din si Mika? Tigilan mo ng paghahabol sa kaso niya. Wala ka na sa tungkulin at hindi natin kayang banggay ng kapatiran mob. No, I want to file an annulment. Kaya gusto ko siyang makausap. Okay, mag-a-assign ako ng tao para hanapin siya ulit. Nakakapagtaka lang na bigla siyang nawala na parang bula. Kahit sa mga operasyon ng kapatiran mob, hindi siya nakikita. Tulungan mo kong hanapin siya. Ani ang walang mababakas na emosyon sa muka. Tahimik ang gabi sa loob ng malawak na mansyon ng mga Montalban. Sa kwartong minsang tinirahan ni Mika bago siya ipadala sa ibang bansa. Muling nandoon silang mag-ina. Walang nabago sa kwartong iniwan niya. Kadarating lamang nila mula ospital. Pinatulog niya si Nathan. Uminom siya ng tubig at lumanghap ng sariwang hangin mula sa garden. Maya-may dumating ang manyang si Don Arturo. Nakaupo sa wheelchair na tulak ng assistant nito. Anong plano mo sa ama ng anak mo? Saglit na katahimikan, hindi kagad siya nakasagot sa diretsong tanong ng ama. Ayaw kong lumaki nga po ko na walang ama, Mika. Hindi siya basta-basta bata lang. Dugong Montalban ang nananalaytay sa kanyang ugat. Kaya kung kailangan kong pilitin ang lalaking yun o takutin para tanggapin ang anak mo, gagawin ko. Napalingon siya ng mabilis at may halong kaba. Alam niya kung gaano ka makapangyarihan ng ama. Hanggang ngayon nga hindi siya sanay sa karangyaang tinatamasa. Dad, walang kailangang gawin. Nakaya kong tayo lamang sa loob ng 5 taon. Hindi ko kailangan ng tulong na kahit na sino sa pagpapalaki kay Nathan. Tila hindi pabor ang ama sa narinig. Mika, huwag mong hayaang maging kawawang anak mo. Gaya na naging buhay mo. May karapatan si Nathaniel. Kung gusto mong ipaglaban, kaya kong ayusin ang lahat. Annulment, kahit sa pilitang paternity claim. Kahit name change. Gusto kong iayos ang lahat. Matanda na ako't malapit ng, Dad, huwag niyo sabihin yan. Bata pa kahit malakas. Mika, alam kong nanghihina na ako. Gusto kong nasa maayos kayong mag-ina bago ko mawala sa mundo. Kaya sumunod ka sa akin. Ang gusto ko po ay annulment. Ayoko mabuhay si Nathaniel sa gulo. Gusto kong formal na tapusin ang lahat. Kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Kung gusto mo iparusahan natin ang gagong Jacob Cabral na yan. Dad, hindi na po kailangan. Gusto ko ng tahimik na. Sige, ipapaayos natin ang annulment. 1 linggo lang yan kapag ginamitan natin ng koneksyon.